Kung meron man po ako napansin dito sa gerang ito compared last year, alam niyo yung October 7, 2023, yung sa Peace of Tabernacles, if I'm not mistaken, di ba nagkaroon po ng ang Hamas, di ba? So, kung meron ako nakitang pagkakaiba, mas escalated siya ngayon because of that event, I believe. Nagpalitan ng putok since last week, pero meron pong balita kagabi, mga bandang 9 o'clock ng gabi. Actually, nakita ko lang po ito 11 past na. Ang nakalagay po doon ay, ang Iran daw po nag-test ng nuclear bomb. So, ito pong gusto kong sabihin po sa inyo. Pag nagtuloy-tuloy na po yan, hindi ko sinasabing oo, pero maaari. No? Ang laki po ng possibility na magra-rapture na po talaga. Kaya alam nyo po ba ako, paggising ko sa umaga, napapansin ko, Lord, parang ang lungkot ng paligid. Pupunta ako sa mga places na dati kong pinupuntahan, sa mall, di ba? Punta rito, punta dyan. Pero iba na yung kalungkutan. Actually, may nakita po ako, sabi niya, parang lumungkot ang panahon ngayon, pare, no? Kumare ko to eh. Yes, Mare, ako parang napansin ko rin. Ako, hindi ko mapaliwanag, pero unbeliever po ito, ha? Unbeliever yan. Sineshare namin ng gospel dati, pero maraming excuses to. Pero siya po nagsabi sa akin, parang kakaiba ang mundo ngayon after the pandemic. Sabi niya ganun sa akin. Hindi ko, ewan ko lang kung napansin mo, kapa niya sa akin. Then sabi ko sa isip ko, wow, tingnan mo Lord, oh, napapansin din pala nila. Paggising mo sa umaga parang iba na, wala na yung malamig ang simoy ng hangin. May kanta ng Apo Hiking Society. Parang hindi na siya ganun, doon magpapasko. Iba na po talaga, tapos lagi siyang humid. At ang pag-test po ng nuclear na yan ay talagang nagbubunsod na po ng sabi nga po ng ibang mga i-set aside mo natin ng Bible, no? Ang mga marunong sa gera, sa mga ganyan, escalated na talaga at mari magtuloy-tuloy ito. So, ang gagawin lang po natin as Christians na naniniwala tayo sa eschatology, sa end times, lagi po tayong magpunta sa YouTube at tignan natin yung Israeli news, latest news, o Middle East news, no? Kasi ito po talaga ang malay mo habang nanonood ka, papaitaas na tayo. Who knows? Di ba? Kasi ito na po talaga yun eh. Kasi ang mangyayari po niyan, kapag dumating na po yung nuclear war na ganyan-ganyan, kailangan ng isang mamamagitan. At ang mamamagitan na yun ay Antikristo. At hindi lalabas ang Antikristo kung nandito pa ang mga restrainer. Sino ba ang mga restrainer? Ang mga born-again Christians tayo. So, kailangan tayong ma-rapture para lumantad na yung Antikristo. Sabi nung isang tiyahin ko, baka si Elon Musk ang Antichrist. Hindi po siya, ako. Yung isa pa raw si Macron. Ay, hindi rin po si Macron. Ako. Itong sasabihin po sa inyo, pag na-rapture na po tayo, doon lalantad yung Antichrist from nowhere. Out of nowhere, pero galing siya sa UN. Hindi siya kilala ngayon. Hindi pa siya kilala ngayon. Bigla siyang lalantad, marami siyang tactics, marami siyang alam kung paano pahintuin yan, ganun-ganyan. At makikita ng mga Hudyo na, sandali lang, through this man, pwede naming maitayo ang aming third temple. Ako naniniwala ko yung third temple, maitatayo po yan. Wala na po tayo dito. So itong gusto ko pong sabihin po sa inyo, anytime nga po ay rapture na. Pero hindi po tayo nagbibigay ng dates kasi mahirap po yun. Hoax yun, no? Mahirap yun. Pag nagbibigay ka ng dates, ganyan. Alam mo yung date, meron akong nakita, nagbigay ng date. Last 2022 pa, hindi nag-rapture. May message ko, it failed. Ako, Amerikano siya. Oh, it failed now. Maybe in the future, it will happen. Kaba naman sa akin. Kita mo yung ganyan. So, I suggest don't give dates. Dahil, una, pag hindi nangyari, false prophet ka na. Kasi nagbibigay ka ng date, hindi naman pala. Pero ang imminent kasi yan, it will happen anytime. At escalated na po talaga. Ng nuclear bomb test daw. So, tingnan natin kung ano ba ang niyan. Tingnan po ninyo, nag-bomb test ba talagang Iran? At malakas daw po itong itines na ito. So, ito po talaga yung, baka habang nanonood nga tayo, papaitaas na tayo. Biglaan lang yun. The Lord will remove us. And then, kung sakali nag-escalate na yan, tuloy-tuloy na yan, mawawala tayo dito. Magbabagsakan ng mga eroplano, o mga nagmamaneho nito, mga Kristyano. Tapos magbabagsakan din yung mga kung ano-ano dyan, no? Tapos yung mga buses, magbabanggaan, mga kotse, magbabanggaan, no? Madiderail naman ang mga trains. Mangyayari po yan, mangyayari yan. At habang nandito pa tayo, hindi pa nangyayari yan. So, tignan natin, magbantay tayo sa Middle East. No? Yun lang gagawin natin, magbantay po tayo. Bye-bye.